pati po, sa pangatlong topic natin, bukod kay Roque, mga bossing, pati po yung SME ni Attorney Harry Roque, mukhang papunta na din po sa punto ng pagtatago. Siyempre, si Harry Roque po hindi uma-attend tapos ikaw a-attend. O, kapag ka umattend ka, ilabas mo si Harry Roque. Napaka-imposibleng sabihin, no? Asawa, mister mo. Ilabas mo si Harry Roque. O, tapos sasabihin, ay wala po, hindi ko na po alam kung nasaan siya. Hindi ko po alam kung saan na po siya nagpunta. O, hindi naman po nila pwedeng sabihin, mga kababayan, na hiwalay na po kami ni Harry Roque. Matagal na po, kaya hindi ko po alam kung nasaan na siya. Hindi po pwedeng sabihin yon. Bakit ho, mga bossing? Si Boss Roque, laging sinasabi doon sa live niya, ang akin pong may bahay, o ang asawa ko po, o paano mo sasabihin na hiwalay na, di ba? So malamang sa alamang po yan, mga kababayan, ang ending din po, tatago din po yan, mga bossing. Buenas na tayo kung sumipot agad. O eto ha, sasabihin ni Julius, o sabi daw, sasabihin, ex ko na po siya. Eto mga kababayan, bumanat po yung SME naman ni Attorney Harry Roque kay Congressman Ace Barbers. Maiinit po mga bossing ang mga DDS sa mga kongresista natin. Nagagalit sila doon sa mga tumatrabaho ng maayos. O, pakinggan po natin. Hindi ako abusado. Ayan. Yun yung paratang nila kay kay Ace Barbers po, mga kababayan. Abusado ka, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para maging wanted si Roque. Biruin nyo po, tingnan nyo kung ano yung paulit-ulit nilang ginagawa kay Benny Abante, yung congressman ho ng Maynila at pastor din po, mga kababayan. Aba, galit na galit sila kay Congressman Abante. Kesyo daw po nakadila. Nakadila daw po, tas nakahubad. Yung kumbaga, ako, tanggalin mo lang yung damit ko, o tas didila ako, yun na yun. Hindi daw po makatao kung ano-ano sinasabi nila. Tapos binabanata nila, dalawa Rolex. Dalawa daw Rolex ni Congressman Abante, isa daw po pagkakabanggit pa ni ni Banat Bay. Blues. Rolex, Blues, Submarine. Sabi ko, wait lang. Baka Rolex Blue, Submariner. Dalawa daw po. Saglit. Sabi ko, kung ang mga simpleng tao kayang bumili ng higit sa isa o dalawa wag ka nang maingay dyan. Ingay nito, Huwag ka nang maingay dyan. Baka sabihin, galing sa pera ng taong bayan yun. Pakinggan na po natin ito, mga kababayan. Hindi ako abusado. Ito ang sagot ni Quad Committee Overall Chair Representative Ace Barbers sa patutsada ng misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na inaabuso niya ang parliamentary immunity sa kasong... Mga bossing, kayo po, tatanungin natin. 578 viewers, mga kababayan. Naramdaman nyo po ba na itong mga congressman natin ay abusado? Ako po, mga bossing, parang tipo bang sobra-sobra yung binibigay nilang sobra-sobra yung binibigay ho nilang pagiging mabait dito sa mga pinapatawag nila. Hanggang sa umabot na nababastos na sila, no? Kasi kung iba yan, ay talagang sige. Kung sila Roque yan, mga kababayan, nung panahon nila, Diyos ko Lord, sasabihin ko sa inyo, meron pa nga siyang sinabi kay De Lima, ano ba yun? Kung tungkol sa mga lalaki, na i-vlog natin dito yun Tapos sasabihan pa nung misis ni Roque na abusado. Pakinggan natin si Congressman Ace Barbers. Libel. Git ni Barbers, siya pa mismo ang nagbibigay ng direksyon at nagpapaalala sa mga kasamahang iwasan ang mga hindi naaayong pahayag sa pagdinig. Sa isang bagong post sa social media, si Boss Roque, iba na po talaga. No? Stress na.
Stress na ho, nasa tama ang Kongreso, abusado saan? Sabi ni Manolo Maralit. Oh, tama. Ipinagtanggol din ni Attorney Harry Roque ang kanyang asawa na unang nagreklamo kung bakit tinuturo siya ni Barbers na incorporator umano ng DRAID at pinasarang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sus Aha. Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Kaso nung talagang pinigana. 'Di ba si Cassandra Leong? Napiga po ni Congressman Benny Abante, mga kababayan. Aminin mo, ano? Bakit kayo nag-a-apply? Para sa Pogo, para sa Pogo. Ipit. Walang maisagot. Para sa Pogo. Di ho ba, mga bossing? Oh, si Cassandra Leong, tumatanggi pa, nakasama niya si Harry Roque sa pag-a-apply nung, kumbaga, renewal. Sinabi, hindi ko po kasama yun. Oh, naipit din po, mga kababayan. Pinainan ng sabi, lagi madaming beses kayong magkasama ni Harry Roque. Sabi, isang beses lang po. O yun, sa pool din. Magaling yung mga kongreso natin eh. Kayo naman, pinansin nyo pa yung payat-payat ni Roque. Baka nag-gym lang yan. Nagpapa-healthy. Di ba? Roque, magpaliwanag ka. Ikaw ang itinaturo ni Cassandra Leong na abogado. Yari ka, Roque. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Yung misis niya po ngayon, mga kababayan. Attorney, si misis po kumbaga hinihingan po ng show cause order. Oh. Tingin ko hindi makikita yung show cause order na yan. Tingin ko hindi lulutang ho. Siyempre, kung nasan si Habi, nandun din si Mrs. Oh. Ano yung comment nyo dyan? Kung nasa si AR, nandun din si Roque. Huwag kayong ganun, uy! Pero nilinaw ng Quadcom Chair, hindi naman idinawit si Ginang Roque na naging bahagi siya ng Lucky South 99 dahil ang mister lang niya ang posible umanong dawit dito. Oo. Lumutang lang anya ang pangalan ni Mrs. Roque sa Quadcom hearing dahil siya ang pumirma sa lease agreement sa wanted na Chinese IT expert na sangkot umano sa financial scam sa China. Publish naman Oh, yun naman pala eh. Alam nyo kung saan nakuha yon? Yung Chinese na yon, mga kababayan? Doon sa bahay sa Benguet na sinasabi ni Atty. Harry Roque hindi siya nakapangalan. Hindi nga naman talaga. Dahil ang pinaka-main na nakapangalan po PH2 Corporation, di ba? Pero yung may mga incorporators doon, sila lang din po, mga kababayan. Pamilya niya din po, mga bossing. po yung red alert Buwelta ng ni Atty. Roque. Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Sabi IT manager, di ba ho? Mga kababayan, IT manager ng Pogo. Oh. Ayon kay Mrs. Roque, nagpagamot siya sa Singapore pero hindi naman tinanggap ng Quadcom ang mga isinumiti niyang medical certificates at hospital records. Lahat po kapag ka talagang mga ganito, naiipit na, mga kababayan, biglang nagpagamot, biglang may mga sakit, biglang merong mga kinakaharap na hindi magandang kalagayan. Pati si Atty. Harry Roque. Sabi ni Invincible Playa, nagpaturok kasi si Roque kaya pumayat. Aba, saan ba tinurok yan? Pakiusap naman ng kanyang mister. Yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Paliwanag naman ni Barbers, lab results lang ang isinumite ni Mrs. Roque na hindi nakasaad kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon. Itinanggi Ano yung sinubmit? Laboratory result lang pala, mga kababayan. The medical documents she has submitted so far for the Quadcom were mere result from a certain diagnostic laboratory and did not clearly indicate details on the health issue she is facing. Baka nagpa-blood test lang ho, mga kababayan. O, nagpa-blood test, o nagpa-ultrasound. Baka yun lang.
Kayo ha, papaikutin nyo pa yung Quadcom ha. Na hindi nakasaad kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon. Itinanggi rin ni Barbers na dineklara niyang wasak ang pamilya ni Roque. Kala ko kinabahan ako doon sa sasabihin ni Congressman Barbers eh. Itinanggi din po ni Barbers na wasak ang kala ko wetpacks yung sasabihin, yung pala pamilya. Basahin natin. As to her claim that I declared her family as wasak. Mr. Roque Close Executive Assistant A.R. de la Serna's disclosure and admission during the hearing that they are maintaining a joint bank account. Talaga naman pagka nalaman mo, ano yun? Bakit kayo may joint bank account? Magkaano-ano ba kayo? Which is sabi po alam ko, mga nagjo-joint account lang ano lang, mag-asawa, magkapatid, o maglola, pwede. No, yung talagang close. Baka naman po sobrang close ni Attorney Harry Roque kay de la Serna. Posible anyang naapektuhan o nasira ang reputasyon ni Atty. Roque nang aminin sa pagdinig ng kanyang assistant na may joint account sila na umabot ng 3 bilyong piso. Panawagan ni Roque. At take note ha, mga bossing, take note. Hindi naglalagay ng pera si A.R. de la Serna doon. Pero, pwedeng mag-withdraw, mga kababayan. Sabi ni Jordan G., mag-asawa, magkapatid, maglolo, maglola, at magjowa daw po. Baka ikaw malaman mo, yung mister mo, may ka-joint account na iba. Bukod sa kapatid, bukod sa nanay, tatay, magulang. Baka talagang yan ang pag-umpisahan po, mga kababayan, ng pagkasira ho. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit. Nagbabanta na, magdadawitan na daw po ng kapamilya. Hindi, kasi nga, kaya yung misis mo nasasama dyan, siya nga yung pumirma. No? Doon sa lease agreement. Doon sa Benguet, sa bahay sa Benguet. Siyempre, papatawag. Bakit madam? Bakit po nandito? Binackground check nyo ba tong in-check na ito? No? Nadawit sa Pogo. Si Roque lang naman ang nagsasabing hindi dawit sa Pogo yun, mga kababayan. Kaya naman, kailangan tanungin. Pero hindi naman sinabi na incorporator agad si Madam Myla. Di ba? Tatanungin. Bakit po hindi nyo binackground check ito? Ito pong si Mr. ninyo nadadawit sa Pogo. Tapos ito pong nakuha namin sa bahay ninyo dawit sa Pogo. Baka kasi itinatago. Di ba? Target daw po. Sabi, Rolando Jr. Yabut, target ka. Ayaw mo naman pa-target. Gusto mo, wetpacks pa-target. Kala ko naman, maganda yung sasabihin mo. Tina-target daw po siya, mga kababayan, kasi daw po, siya yung unang naglabas nung pulburon video, mga bossing, na wala pong naniwala sa kanila. Okidok, BM, watching from Toronto, shout out po sa inyo, sir. Madawit ang mga mahal sa buhay. Dudulog rin sa Cortes. Ito siya, no? Nung panahon, siguro, panahon po ni dating Pangulong Duterte, siguro, laging nakastake to dati. Ngayon, siguro, nagtatago Baka padila-dilata lang yan ngayon, mga boss. Baka nasa bunker na din po. Si Roque para questionin ang contempt order ng House Quad Committee. Ako po ay naniniwala na mayroong legal na basihan ang order na naman ng Kongreso na ako'y ikulong na naman, magpapakulong po ako. Pero dahil ang Uy, bakit sabi mo magpapakulong ka? Bakit ayaw mong pumunta? aking tingin po yan ay labag sa aking karapatang pantao, hinahayaan ko na po na desisyonan muna ng hukuman. Sabi ni Congressman Ace Barbers, wala pa ngang mga nangyayari tapos nasa hukuman ka na agad. Umattend ka muna daw. Di ba? Patuloy na pinaghahanap ng PNP ngayon si Roque matapos patawad ng contempt ng Quadcom dahil sa pagtangging isumite ang mga dokumento sa biglang pagtaas umano ng kanyang yaman. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Yung sinasabi na pagtaas ng yaman, mga bossing, no? Nangyari daw po yun from 2016 to 2022. Aba, meron pang in-indicate doon na from 125,000 in 1 year time, biglang naging 3 million. Ang bilis, ha? Pero sa
yun sa ibang mga vlog. Si Boss Mike Cervera, mabilis talaga sa kanya yan. No, ilan ang salon niyan eh. 'Di ba? Ilan ang salon niyan? Baka kumikita nga ng 5 milyon yan si Boss Mike Cervera. Buwan-buwan, mga kababayan. Oh. Kay Roque, mabilis, 3 milyon. Oh, tapos biglang 65 milyon. Di ho ba, mga kababayan? Ang gawin nyo, umattend na lang kayong mag-asawa. Sabi nyo naman, kayo ay resource person, di ba? Iginigiit nyo, umattend na lang kayo. At ipaliwanag nyo lahat. Ganun lang yon. Kesa naman umabot kayo sa punto na magtatago kayo. Kesa naman umabot kayo sa punto na, ayan, ang hirap niyan. Yung patago-tago po. Talagang matalino si Mark ang Diyos dahil madami sa mga DDS ang hindi nanalo nung 2022 election. Kapag di nanalo, di kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya po nung naghiling sila mga bossing, nung humiling po sila nito, humiling sila ng bagyo, hindi po binigay sa kanila dahil masasaktan po sila. Oh. kung bagyo pa po ang binigay sa kanila dito, mga kababayan, no? Malamang po si Morales lang, mga bossing, ang natira doon. Oh. Etong tropa nila Digong, nagiging tropang tago na po, mga kababayan. Nasaan na ba yung topic natin?